Kapag nagko-comment kayo ng nagtatanong kayo, dapat parating tama yung spelling nyo dyan. Kasi, napansin ko doon sa moderation assist na na-auto-hide yung comment na nagtatanong. Yung halimbawa, nagtatanong kayo ng ano. Ang tamang spelling ng ano ay A-N-O. Kapag nagtanong kayo at ang naisulat nyo dyan ay A-N-U, na-auto-hide dyan. Nagtaka ako nung una kung bakit na-auto-hide dyan. Yun pala, pasok na yan sa isang criteria dyan sa moderation assist. May mga ilang comment naman na napansin ko na hindi na auto-hide dyan. So, nagtaka talaga ako kung bakit yung iba hindi na auto-hide. Kapag tin-translate na kasi yan sa English, yung salita na yan, ay nag-iiba na ang ibig sabihin yan. So, depende sa sentence na sinulat nyo dyan sa pagko-comment ninyo. Yung kapag nagtatanong kayo, syempre mahaba yung comment nyo at depende na yan sa nakasulat dyan. Depende na sa tinatanong ninyo. Depende na talaga yan sa sentence. Napansin ko din yung comment na oo. 'Di ba? Minsan nagko-comment kayo ng oo. Ngayon, nung nagkataon na nagbabasa ako ng mga comment, may nakita ko doon na translate. Tapos, nung tin-translate ko, iba ang lumabas. Iba yung meaning ng oo. Kasi nga, yung comment na nakita kong oo ay parehong small letter. Dapat kapag nagko-comment kayo ng oo, yung unang o ay big letter, tapos yung pangalawang o naman ay small letter. Huwag niyong gawing parehong small letter yung oo. Kasi nga, nag-iiba na ang meaning yan kapag na-translate na sa English. So, yun yung nabasa ko ha. Nagkaroon siya ng translation. So, ngayon, alam nyo na rin yan. Kapag magko-comment kayo ng oo, ay gawin yung big letter yung una at small letter naman yung pangalawa.